Good morning guys. Kasama ko baby ko. Yan. Best ever wake up in the morning. Yo, what's up mga kabulod? So ito po guys, papakita ko po sa inyo despite sa marami nagtatanong po sa inyo sa mga baguhan kung ano ba yung nabago o naipundar ko sa loob ng mahabang panahon na pananatili ko at ngayon E7 visa na tayo dito sa South Korea. Ito po ipapakita ko not to brag para ma-motivate po kayo, ma-inspired po kayo, hindi po ito pagmamayabang dahil marami nagtatanong sa akin kung ano na ba yung binago ng buhay ng Korea sa buhay ko kasi motivational po yung tema ng ating pagbablog para maipakita ko kung ba't ako nagsasalita ng ganun, kung ano na bang meron ako at binago sa akin, di ba? Para may makita naman kayo. So, paparating na po yung registration para mas lalo po kayong sipagan at lumakas ang loob po ninyo. So, ito po yung tunay na patunay na hindi sukatan ng kawalan ng pera, ng mataas na edukasyon o natapos para maabot at makamit natin yung pangarap natin. So, panoorin nyo guys. Box. Yeah. Ganda ng back, nakagano. Guys, what's up? wag. Sarado mo. Lalabas na. Bitawan mo. What's up? Hello. So ito na nga guys, this is it. Ituturo ko na kayo dito sa aking munting bahay na naipundar natin sa loob ng mahabang panahon na pagtatrabaho natin bilang isang EPS factory worker dito sa South Korea. So ito po yung pinaka ground floor ng bahay ni Kabulol kasi meron tayong second floor mamaya makikita ninyo. So inuulit ko, pinapakita ko po to, hindi po pinagyayabang, bagkus para ma-inspired po kayo at ako po yung tunay na buhay na patunay na kahit na hindi tayo ganun katalino, kagaling, wala tayong mataas na pinag-aralan na natapos, maaari nating makamit yung mga dating panaginip natin na akala natin na hindi na natin makakamit, tanging panaginip na lang. Yung literal na pangarap, naging pangarap na lang. So, mali po kayo doon guys. So, yan guys, nagbakasyon tayo, pinaglinis ako ni Mrs. Nakita nyo, linis ko yung sala. Ngayon, lumabas ako para ipakita ko yung labas ng bahay ni Kabulol. Yan siya. Yan po yung itsura ng labas ng bahay ko. So, up and down po siya. So again, inuulit ko, binili ko po yan, house and lot na. Hindi po ako yung nagpatayo ng structure na yan. Kumbaga binili ko yun as is, ganyan na po siya. So ayan po yung itsura niya sa labas. So parang mini subdivision po to, hindi siya ganun kalaki yung subdivision. So kung mapapansin nyo, talagang may mga bahay na magkakaiba-iba. Unlike sa subdivision, talagang class at social yung mga bahay doon. So ayan po, mahaba po siya. Pumapatak na nasa 200 yata square meter itong bahay na nabili ko. Papasok na nga ako, mamaya tayo dumako dyan sa sasakyan ng mga nabili ko. Uunahin ko muna yung bahay. So kung makikita nyo, yan, pumasok tayo at isasara ko yung gate. Nakita nyo naman, sasara natin gate dyan. So yan po si Laylay, yung aking alagang aso na iniwan ko noon, napakaliit niya. So ngayon, matanda na siya guys. So babae po siya. Ayan yung garden ni Mrs. na alagang-alaga niya nung pandemic. At naging literal na naging plantita na po siya ng tuluyan. Balikan natin guys yung aking sala. Dito mas makikita nyo. So yan, sa labas tayo, papasok tayo ngayon. Ayan yung makikita nyo. Bubungad sa inyo yung aming sala, yung aking sala. Yan. So meron po yung 65 inches na TV at component na nabili ko dito sa South Korea. South Korea ko po nabili yan at pinadala ko na lang po. So, papunta na tayo dito, dadako tayo sa aking kitchen. Pero unti-unti kong ipapakita sa inyo yung interior ng bahay ko. So, ayan, yan po yung pinagawa ko na frame, wall frame. Parang pinaka-division siya para may partition naman po yung sala at saka yung dining kung saan tayo kumakain. Meron po siyang pin light na tricolor po siya na pinalagay ko. Meron po siyang puti, dilaw, at saka parang ma-orange-orange yata o asul. Makikita mo siya kapag gabi talaga, pag madilim. So napakaganda niya kapag madilim guys. At ito naman po ang pinaka nagustuhan ko dito sa parte ng bahay na nabili ko.
yung ceiling niya, yung kisame niya. Bukod sa napakapulido ng pagkakagawa at ang ganda talaga niya kung makikita nyo. At ito naman po, pinalagay ko na lang yan, bago lang yan. Tiles yan, dati wallpaper ang nakalagay dyan, yung dinidikit na may adhesive. So yan yung future na plano kong gawing minibar. So ito yung pinaka kusina namin dito, yung kitchen namin dito. So magkaiwalay yung dirty kitchen sa kitchen. Kung mapapansin nyo kanina, nakita nyo may bote pa na soju. So ngayon dumako tayo dito sa banyo. Ito yung pinaka-paborito kong lugar dito dahil napakalinis at napaganda ni Mrs. Bagong bili to, bulol na naman. Hindi po siya ganyan yung tiles, pinabaklas ko na lang at iniba ko na yan. Ito naman yung kitchen. So, papakita ko sa inyo, yan. Ito po yung pinaka parang office ng asawa ko kasi siya yung nag-handle dyan, siya yung naglilista, siya yung nagbabudget, siya yung namimili ng grocery. Hindi ko siya pa nakikialaman dyan. Basta nagpapadala lang tayo, nagbibigay lang tayo ng budget at siya nang bahalang mag-refill sa mga kunong kulang. At yun ang rep natin, loob ng rep, yung laman niya. So, nakikita nyo naman talagang may laman siya ngayon dahil kakauwi lang natin dyan, nagbakasyon tayo. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano yung buhay ng isang OFW pag uwi sa Pilipinas. So, sa mga first timer po. So, yung mga delata, punong-puno. At ito naman yung dirty kitchen na sinasabi ko sa inyo. Sa isang bahay, mas maganda yung may dirty kitchen. Dahil bakit? Kasi para pag nagluto tayo, minsan yung usok, yung amoy ng ginisa, di ba? Medyo hindi nagugustuhan ng iba. Para hindi na rin dumikit sa mga pillows, sa mga takip ng mga sala natin, yung may mga tela at may kurtina, di ba? Tsaka sa damit na rin. So, ayan. Kaya dito siya nagluluto lagi. Ayun yung mga stocks niya, gamit niya sa panglaba, mga powder na sabon, dyan po niya inilalagay. So, yung pocket dyan, yan yung pocket papunta sa second floor. So guys, ito naman yung second floor na magandang umaga. at mas maganda, pakinggan nyo na lang yung anak ko dahil siya yung kami. videographer dyan. Charge niya o nag-take over siya dito sa vlog na to. Pakinggan nyo siya. Ito po yung mga wala yung mga chinelas ko. Ito naman po. Sa'yo po. Tapos ito po yung sa garden namin. Ito po yung muna. Hello ka. Hello. Kanino ba ito? Siyempre akin. Ito guys. Dito. Yan guys. Ito po yung ano natin. Yung taas. Ito po. Yan guys, yung bahay na, yung kung ano natin lugar. Kanino ba punto? Akin! Ay, mamaya. Ay, hindi. Okay, sa'yo. Ay, biro lang. Ito ba ito? Hindi, joke lang. Joke ko lang yun. Kari! O, sa'yo na. Ay, hindi kita mabiro. Yakap mo. Alik kami, yakap. Power hug. Napakasarap mag-power hug. Joke lang yan, prank lang. Oo, prank lang yan. Good. So yun na nga guys, napagalitan kami ng asawa ko dahil ang ingay namin sa taas ng anak ko, nagkukulitan kami. So tapos na yung kulitan namin, sabi niya, bumaba na kami. So ito na nga, pinaglinis niya ako ng aso. So dalawa kami nagkukulitan ng anak ko, dapat dalawa kami maglilinis. Biro lang. So ayan, nilinis ko si Laylay dahil sa mahabang panahon, asawa ko yung gumagawa nito. So ngayon, papalitan naman natin siya para makapagpahinga naman siya. So sa tabi siya ng gate guys, so hindi maganda na maamoy yung dumi niya at saka yung ihi niya dahil mapahid talaga ang ihi ng aso. So kaya naman ako yung nag-take charge dyan, nag-take over sa misis ko. Pinalitan ko siya. Ako muna yung for 1 month ako yung maglinis kay Laylay. So ang nakakatuwa lang dun guys, kilala pa ako ng aso ko. 3 years ko siyang iniwan. Hanggang ngayon alam niya ako. At naglinis na rin kami ng anak ko. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang kung nasaan ako, nandun din siya. So masipag siya guys. Tingnan nyo yung winawalis niya, hindi ko alam kung nawawalis niya, nalilinis niya, o parang pabalik-balik po yung winawalis niya dyan. So, father and daughter talaga bonding. So, ayun yung motor ko pala kanina, wala pa yung sasakyan ko dyan dahil pinalinis ko siya dyan, pinakarwash ko siya sa mga kaorasan na yan. So, ayan po yung TMX ko, yung sidecar niya. Pag uwi ko, medyo kinalawang siya at pininturahan ko siya ng Pilox. So, ayan, bagong spray po siya dyan. Dati siyang kulay blue, pinalitan ko siya ng red. So, ayan yung sasakyan ko na pinapakarwas natin, guys. Ayan yung isa sa mga naipundar ko talaga na pinagkaloob sa atin ng Panginoon.
na napakasarap talaga sa pakiramdam guys, na hindi ko ma-imagine o ma-expect na dadating ang araw magkakaroon ako ng ganyan guys. At dahil Sabado, syempre walang pasok yung anak ko, ito, may pagkakataon tayong makuha na ng mga picture o video yung motor na naibili ko para sa kanya. Actually, pangalawang motor na lang niya, sinwap niya. Ang unang motor na naibili ko sa kanya, which is yun yung Rider FI, yung 155. So, hindi daw bagay sa kanya dahil may katangkaran yung anak ko, kaya pinalitan ko ng Aerox. At bumagay pa lang sa kanya dahil may kalakihan ng Aerox kaysa sa Rider FI. So, ayan, magsisimba kami dyan guys. Maglalambingan kami ng anak ko. Again, pakinggan natin siya ulit. Sama ka, hatid mo ko na. Kiss ko na. Mamimiss ko to guys, pati yung asawa at panganay ko, dahil ako yung lagi sumusundo dito sa school, nag-aatid. At least kahit pa paano nakapagpahinga yung misis ko sa pag-atid sundo sa anak ko. Pag wala na ako, siya na gamit ang e-bike at makakapagpahinga na rin yung sasakyan natin na si Gray. Dahil nga syempre, yung anak ko lang nagmamaneho dito kapag nakabalik na tayo sa South Korea guys. So mamimiss ko yung pagdadrive na sasakyan nito guys. Push button pala to guys, top of the line yung nabili natin guys na sasakyan. So maganda yung ano nito, Kenwood yung ano niya, yung sound system niya. Tsaka medyo, so kailangan pa initin yung sasakyan bago gamitin. Hindi pwedeng kung kailan kayo aalis at saka doon lang niyo bubuksan tapos sabay gamit na, hindi po. Kailangan pinapainit po at least 10 to 15 minutes para yung makina mainit na siya. Kumbaga naka-warm up na po siya. So this is it guys. Yan, magsisimba na kami dyan. So kasama ko yung anak ko, yung asawa ko, tsaka yung panganay ko na anak. So ang magte-take charge o magte-take over ng camera dyan, yung anak kong babae, kinuha niya yung camera dyan. Siya daw yung magbibideo sa akin. So yan guys, lakasan lang ng loob. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapagmaneho dyan, nakapag-drive. Pero alam naman natin at may alam din naman tayo sa pagdadrive, kahit natuto lang tayo sa forklift o jigetsa ng South Korea. So yan guys, napakasarap talaga sa pakiramdam guys, na pinangarap ko lang talaga dati na magkaroon ako ng ganitong sasakyan. Never kong naisip, sumagi sa isip ko o dumating yung panahon na to na bibigay sa atin ng Panginoon. Talagang napakabait at tunay nga talaga yung God's grace at saka God's exist sa buhay natin. Basta't gumawa lang tayo ng tama at maging mabuting tao at magtrabaho. At alam ko rin na lahat ng mga bagay na nabili ko na napasakin, hindi ganun kadali bago ko nakuha. Talagang pinaghirapan ko, kaya naman masasabi ko lahat ng mga bagay na meron ako pinaghirapan ko galing sa dugo at pawis ko. At sa mga kaorasan na to, so hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko, dahil talagang isa sa mga pangunahing pinangarap ko na makita yung mga pamilya ko na komportable sila. Kapag nagsisimba, bumabiyahe ng malayo, hindi ko na kailangan umarkila, magbayad pa ng driver, magbayad ng sasakyan para lamang sunduin ako at ibalik o iuwi at ihatid sa airport. Ganon din kapag may family outing yung mga iba namin kamag-anak na may mga sasakyan na nakikisakay lang kami, yung nagko-commute kami kahit umuulan, nababasa sa ulan, yung mga anak ko, yung asawa ko minsan sa traffic, sa siksikan sa jeep, di ba? Wala namang masama talaga na at libreng mangarap. So gawin lang natin na yung pangarap natin hindi maging literal na puro pangarap na lang. So kung nakaya ko, alam ko kaya nyo rin guys. Tuloy lang sa pangarap. Kahit alam natin, habang tinatahak natin ang mga pangarap natin, marami tayong makakasalubong sa pagtupad o pagharap sa bawat hamon ng buhay natin tungo sa ating mga pangarap. So magpatuloy lang tayo, huwag tayong susuko, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dadating ang araw, wala mang naniniwala sa'yo. Sapat na yung ikaw mismo sa sarili mo naniniwala ka ng makakaya. Na dati hindi ko na-expect na maibibigay ko yung ganito sa pamilya ko, mararanasan ko, ma-experience ko, nakasama sila. Na dati puro sana all na lang lagi ang nasa isip ko. So ngayon hindi na sana all. Kami na mismo, ako na mismo, nagagawa at nabibigay ko yun para sa kanila. Yung simpleng ngiti lang ng mga pamilya natin, pagod, hirap, mawawala yun sa simpleng ngiti lang nila. So dyan naman napakaikli ng buhay tol, para pag-isip tayo ng mga walang kwenta-kwenta makabuluhan na bagay. Magpatuloy ka lang tol. Dahil hindi mahalaga sa buhay natin kung sino yung naniniwala at nagtitiwala sa atin. Sapat na sa atin yung sarili natin, yung naniniwala ka, yung magagawa mo. Lagi mong tatandaan yan tol. Dahil makakatanggap lang tayo ng papuri galing sa kanila kapag patay ka na. So magpatuloy ka lang sa buhay tol, alam ko kaya mo yan. Itong muli sa Christoph TV channel, maraming salamat sa ilang minuto ng panonood. Annyeonghaseyo.